everyone. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. It's a pleasure to be here once again to present this program that I believe will bless you. And in this program, we are going to make a prayer. We are going to talk to God about you. I'm going to pray and to ask God to manifest His power in your life. Because maybe right now you are facing problems. Maybe, I don't know, I say maybe because I don't know. Maybe you are sick. Maybe your financial life is not good. Maybe you have problems in your family, in your marriage. Maybe you cannot sleep well. You feel yourself down, very sad. You are depressed. So, who can help you? Only God. Only God that we can find in the Bible. Because if we open the Bible and try to see, we can verify how great is God, how great is His power in the Old Testament and also in the New Testament. People that were in it was blessed. They were blessed by God, by Jesus, by the Holy Spirit, because they gave them an opportunity. We have this program here to let you know, my friend, no matter your problem are, small problems, big problems, that the Lord Jesus, that God Father and the Holy Spirit, they can help you. The Trinity, God, Father, Son, and the Holy Spirit. But for God, for Jesus, for the Holy Spirit to help you, you have to take action. You have to use your faith. This is why Simbaha Universal, the Universal Church, we are open every single day. Every day. You can join us. Today, tomorrow, this coming Sunday that will be the last Sunday of 2024. It's about to take action and also to prove to you that I am not wrong, that I am right, what I'm saying. Let's watch the first testimony. Look the life of this lady, pay attention, this lady, when she came to the church, she was facing a lot of problems. She could not say, I have a life at that time. But now she can say, I have life because the Lord changed my situation. Let's watch her testimony. I'll be back. Nakasakay ako sa motor kasama yung mga kaibigan. Bibili sana kami ng droga at galing kami sa New Year's Eve party at wala kaming suot na helmet. Walang ilaw nung gabing yun. Lahat ay madilim. At nung araw na umalis kami, may nakasalubong kami na isang lalaki na nakasakay din sa motor at binangga niya kami. Nahulog ako sa motor at napunta ako malapit sa may puno ng nakadapa. At sa oras na yun, nabali din yung hita ko. At yung mukha ko ay nasa imburnal na. Nang dumating na yung ambulansya, dinala agad ako sa ospital. Ganito ang itsura ko nang dinala ako sa ospital. Dahil sa madami akong ginamit na cocaine, madami akong ininom na whiskey, at sa oras na yun, binigyan ako ng gamot ng doktor, pero hindi nila alam na gumamit ako ng droga at ng cocaine, kaya naging malala yung sitwasyon ko. At doon na nag-umpisa na magkumbulsyon ako. Doon na rin ako na-stroke. Pagkatapos, agad akong dinala ng mga doktor sa operating room dahil nabagok din ang aking ulo. Nagkaroon ako ng traumatic brain injury. At dahil sa kalagayan ko, inisip nila na mas maganda kung makocomatose na lang ako. At nanatili nga akong comatose sa loob ng 40 days. Sa 40 days na nakakomatose ako, mas palala ng palala ang sitwasyon ko. Araw-araw din na nakakatanggap ang pamilya ko ng masasamang balita. Nabulag ako,
nabingi, hindi makapagsalita at nawala na din ako ng silbi. Hindi na rin nila ako mabisita sa ICU kasi hindi ko rin naman sila makikilala. At sa mga oras na yun, tuluyan na akong nawalan ng malay. Tinawagan ng doktor ang pamilya ko at sinabi na nagkumbulsyon ako. Nagkaroon ako ng cardiac arrest at palagi na itong nangyayari sa akin. Lagi itong nangyayari sa akin hanggang sa sinabi ng doktor sa pamilya ko na mas maganda kung pipirmahan nila itong dokumento na to na nagsasabi na pwede na nilang i-turn off ang lahat ng device at hayaan na akong mamatay dahil sa sitwasyon ko. Sinabi rin nila na hindi na ako mabubuhay at kung mabubuhay man ako, magiging isa akong lantang gulay. Ang litratong ito ang nagpapakita kung ano ang naging sitwasyon ko noon. Ang buong katawan ko ay namamaga at ang pamilya ko ay nawawala na ng pag-asa. Maliban lang sa aking mama at sa kapatid ko, naniniwala sila na kaya ko at ako ay gagaling. Maliit pa si Sarah nang dinadala na siya ng mama namin sa church at nagsimula siyang sumama sa mga kaibigan niya na bad influencer at nagkaroon siya ng maraming addiction. Nagsimula na siyang mamuhay ng hindi maganda. Sa bawat paglipas ng araw, ang sitwasyon niya ay mas nagiging masama pa. Nagumpisa na ako malulong sa droga. Naging bayaran ako. Nasangkot din ako sa mga grupo ng kriminal. At sumali din ako sa isang grupo na may mga idolo. At yun yung naging buhay ko. Ang buhay ko ay bumaliktad. At sa oras na yun, ang mama at ang kapatid ko ay gumawa ng isang layunin. Nagsimula sila na ipaglaban ako at gumawa sila ng vows para sa akin na kahit ako ay nasa gitna ng buhay at kamatayan. Dumating ang isang oportunidad para magsakripisyo sa kampanya ng Israel. Ipinaglaban ako ng mama ko at ng kapatid ko. Gumawa sila ng vows at nagsakripisyo sila para sa akin. Naalala ko pa nung pumunta kami sa hospital at nakita ko yung sitwasyon niya. Umalis ako sa hospital at nagpunta ako sa altar at nakipaglaban ako para sa kanyang buhay. Siya ay isa ng asawa ng pastor nang maaksidente ako. At nang marinig niya ang nangyari sa akin, ang una niyang ginawa ay umakyat sa altar. Nakasuot lang ako ng diaper. Kailangan nilang bumili ng gamot ko pero sinabi niya na hindi. Pupunta ako sa altar. Magsasakripisyo ako. Kasi alam ko na ang Diyos ang magpapagaling sa kapatid ko. Pagkatapos nilang pumunta sa altar, gumising ako. Nagising ako mula sa aking pagkakoma pero nanatili pa rin akong bulag at hindi makarinig. Pero unti-unti akong nakarecover bilang isang pasyente na sinabing wala na akong pag-asa na mabuhay. Ako ay muling nakapagsalita, nakakita na ako ulit at merong isang detalye na nangyari nang namakaalis na ako sa ospital. Ang kagustuhan ko ay hindi pa rin namatay. At nang makarecover na ako, meron pa rin akong kagustuhan na ipagpatuloy ang buhay na meron ako noon sa mundo. Katulad ng nabanggit ko, meron pa rin sa loob ko na gawin ang mga bagay na ito. Tapos may pangyayari na tumatak sa akin. May isang tao na nakakasama kong gumamit ng droga noon at sinabi niya sa akin na, "Sarah, ito ba yung buhay na gusto mo? Talaga bang gusto mo pa rin mabuhay sa ganitong sitwasyon? Pagkatapos kang bigyan ng Diyos ng oportunidad, gusto mo pa rin bumalik sa luma mong buhay?" Para akong sinampal ng katotohanan sa mga salita na sinabi niya sa akin. Kasi nagtataka ako, bakit niya kaya ito sinasabi sa akin? Siya yung unang nagturo sa akin ng masamang gawain. Pero napaisip talaga ako. Napaisip ako sa sinabi niya. Nag-reflect ako at nagdesisyon ako na tunay na bumalik sa Diyos. Dahil gumaling ako pero hindi talaga ako tunay na bumalik sa Kanya. Kailangan kong isuko ang buhay ko. Kaya nagdesisyon ako na magpabautismo sa tubig. Pumunta ako sa church kinabukasan at kinausap ko ang pastor at sinabi ko sa kanya, gusto kong magpabautismo sa tubig. Nasa wheelchair ako pero sinugurado ko na magpapabautismo ako. At dumating sa punto na pumunta ako sa baptism pool nang ako lang para magpabautismo.
Iyon ay isang personal na desisyon na gagawin ko para sa aking buhay. Totoong humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Ang lumang Sara ay namatay na doon. At doon ko rin natanggap ang oportunidad para gumawa ng sakripisyo. At ang unang sakripisyo na ginawa ko ay para matanggap ang banal na espiritu. Hinanda ko ang aking sarili at nanalangin ako. Aking Diyos, naisuko ko na lahat sa iyo. Sinuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Ginawa ko na lahat ng dapat kong gawin. Iniwan ko ang mga dati kong kaibigan at ang buhay ko sa mundo. Binigay ko yung luma kong buhay sa iyo. Hinahanap kita. Oo, hindi ko pa rin natanggap yung banal na espiritu, pero sigurado ako na hindi mo ako tatalikuran. Hindi mo ako iiwang mag-isa. Nangako ka na hindi mo ako iiwang mag-isa. Yung pastor, nagsimula na gumawa ng gawain. Nang nanalangin kami sa umpisan ng gawain, kahit bago pa magsimula ang mensahe, dun ko natanggap ang banal na espiritu. At sa oras na yun, narinig ko ang boses ng Diyos at kinausap niya ako, ikaw ay aking anak. Anak na kita. At sa araw na iyon, nagbago yung buhay ko. Walang nawala sa akin. Yung peklat na nasa aking utak at ulo ay nawala. Ngayon ako ay kasal na at ako ay tunay na masaya. Hindi ko na kailangan pa na hanapin ang approval ng ibang tao. Dahil mismo ang Diyos ang nagbigay sa akin ng approval na siya ay nasa buhay ko. Ang transformasyon na nangyari sa buhay niya ay kumpleto. Ngayon, nakita ko ang resulta ng ginawa kong sakripisyo sa kanya at ang lahat na nangyari sa kanya ay naging worth it. Siya ay tunay at ipinanganak na sa Diyos. Meron na siyang bagong buhay. Malinaw natin nakikita kung paano nagtratrabaho ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Gusto kong pasalamatan ng aking mama at ang aking kapatid sa kanilang pananampalataya at sa pakikipaglaban nila para sa akin. Kasi wala ako rito kung hindi dahil sa kanila. Nakita ko na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na magbago. At hindi na sayang lahat ng effort ng mama at kapatid ko. Ang altar ang siyang kailangan natin para magkaroon tayo ng tunay at kompletong pagbabago. Okay, who helped her? Who changed her life? The Lord Jesus. She opened the door to the Lord Jesus and also to the Holy Spirit to come into her life. Now, she is living, enjoying a new life, completely different than the life that she used to have. Not God blessed her, not because she deserved. No, because she used her faith. And I have faith. You have faith. The point is how you are using, in which way you are using your faith. Or maybe in no way you're not using your faith at all. You have a lot of doubts, you are down. When you look around of you, you can see only problems, but the Lord Jesus can set you free from your problems. It's just about to come to join us, and I have no doubts your life will be blessed. So I'm going to show you another testimony. Now, a gentleman, a man. But before, look what the Bible says in the book of Psalms, chapter 86. This is King David and God. His, how can I say, relationship with God. He said that, book of Psalms, chapter 86, verse 6. Give ears, O Lord, to my prayer. Pay attention. The way that David were praying to God. Give ears, O Lord, to my prayer, and attend to the voice of my supplication. David, he was in need. In the day of my trouble, I will call upon you. For you
will answer me. Pay attention, the faith of David, the faith of his faith in God. It was so strong, so solid, so real, that he said, no, I know, Lord, in the days of my trouble, if I call upon you, you will answer me. And the truth is, God always answers. If you see how many victory God gave to David, you are going to understand that God can bless, can answer. But the problem with some people, they need answer, but they refuse to take action. They refuse, for example, to come to the church. What is the big deal? What is the hard thing to come to the church? Maybe you go to work, you go to the supermarket, you go to visit your family, you go to the hospital, you go to school, you go to the park, you go to many places. Why not to come to the house of God? Honestly, I don't understand, my friends. I don't understand. Because you go to many places. Why not to the house of God? For example, when you go to the bakery, looking for what? Meat. To buy a new pair of shoes? No. You are going to the bakery because you wanted to buy a cake or bread. Am I right? If you come to the church, God is not blind. He's going to see that you need His help. That you are in need. Like David, he said, my trouble. Maybe your life is full of trouble. Your family is full of trouble. If you accept that, if you agree to finish this year, 2024, and to start the new year in the same situation, it's your choice. It is your problem. But if you want to change your situation, my friend, the door is open. It's about to come and to join us. We have a special service this coming Sunday. Instead, we have two, 7 o'clock and 10 o'clock. Everything Barra Universal. You come, you join us. We are going to unite our faith, and you see how God works. And your life will be blessed. Okay. God many times blessed David. But when we talk about David, it's the past. Let's talk about the present. Let's talk about today. Let's talk about this coming Sunday, the last Sunday of 2024. It's your opportunity. Because the same God that answered David, He wants to answer you. And talking about answer, let's watch another testimony. Now, a gentleman, a man, pay attention. I'll be back. Nagkaroon ako ng COVID at nagsimula akong mahirapan huminga. Tinakbo ako sa ospital at habang hinihintay ko yung doktor ay nagkaroon din ako ng panic attack. Naalala ko nung oras na yon, binigay ko yung buhay ko sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, tanggapin mo itong buhay ko kasi mamamatay na ako. Lumaki ako sa Kristiyanong pamilya at yung nanay ko ay nagsimula siyang pumunta sa Simbahang Universal. Naalala ko nung nagkasakit yung nanay ko at yung sakit niya ay hindi nagagamot. Pero ginamit niya ang kanyang pananampalataya. Gumaling siya. Ginamit niya yung pananampalataya niya. Pinagpala siya. Sumasagana siya. Ikinasal siya sa mabuting lalaki. Ang akala ko, ang maging Kristiyano ay ganun. Maging masagana, magkaroon ng mga bagay mula sa Diyos. At sa ganong paraan ako lumaki. Nakilala ko yung asawa ko sa eskwelahan. Nakilala ko yung taong gusto ko, kaya nagpakasal kami sa simbahan. Pag yung mga tao titingnan nila yung marriage namin, iisipin nila na magandang samahan nila, masaya sila. Pero yung totoo, hindi talaga ganun. Wasak yung relasyon namin. Madami kaming pag-aaway. Yung marriage namin ay hindi talaga maayos. Nagdesisyon ako na mag-focus sa kasaganahan ko.
Sinusubukan kong magkaroon ng magandang trabaho. Hindi tumagal, lumipat kami ng bansa. Nagdesisyon kami na lumipat sa bansa, kaya pumunta kami sa US. At yun na nga ang pinakamasamang pangyayari sa buhay ko. Kasi yung mga oras na nandun ako, parang isang taon na akong hindi nakakapanood ng service sa church para manalangin, para pagtuunan ng aking spiritual na buhay. Nagpupursigi lang ako para sa aking pinansyal. Marami akong sinubukan para magkaroon ako ng pera. Nagpatayo ako ng negosyo at ng kung ano-ano pa. Hindi ako nagtagumpay sa lahat ng ginagawa ko. Naalala ko, gumagawa ako ng maraming kadena ng panalangin sa simbahan para sa aking pinansyal na buhay. Pero kapag hahanapin ko na ang banal na espiritu para sa aking kaligtasan, hindi ko ito ginagawa ng maayos. Pumunta ako sa US para magkaroon ako ng magandang buhay. At isang taon na akong nasa US pero walang koneksyon sa Diyos. Nawala yung koneksyon ko sa Diyos. Kaya yung asawa ko ay pumunta rin sa US at sinabi niya sa akin na hindi nagiging maayos ang buhay namin. Nakatuon lang kami sa pera. Talagang pinagtuunan namin ito hanggang sa makalimutan na namin ang Diyos. At nung panahon na dumating siya doon, bumalik kami ulit sa simbahan pero hindi pa kami tunay na inaipanganak sa Diyos. Noong 2019, nagdesisyon kami na lumipat sa UK para magkaroon ng mas magandang buhay. At noong 2020, dumating ang COVID. Nagkaroon ako ng COVID. Nung makita ko siyang may sakit, naisip ko na baka mag-isa na lang ako at kung may mangyari sa kanya na hindi maganda, ano ang gagawin ko sa nag-iisang anak ko? Iiwan niya kami dito sa lugar na ito? Sa lugar na hindi naman ako nakakapagsalita ng lengguwahe nila dito ng maayos. Kaya sa oras na iyon, ang Diyos ang naglagay sa aking isipan na lumapit ka sa akin. Pinakita ng Diyos na ang kailangan ko lang gawin ay isuko ang buhay ko sa Kanya. Kaya nagsimula kami na mag-attend sa church pero nakalipas ang ilang buwan, nagsara ang church dahil sa pandemic. Nang makita ko ang sitwasyong ito, nag-umpisa ko na gawing altar ang aming sala. Kaya sa oras na iyon, nagsimula ako na ibigay sa Diyos yung buhay ko. Bumalik ulit ako sa Brazil para doon magpagamot kasi nung panahong iyon, napakahirap sa UK kaya bumalik ako ng Brazil. Pumunta ako sa simbahan para magpabautismo at pagkatapos nun, marami pa rin akong problema sa aking kalusugan at sa Brazil na ako nagpagamot. Isang buwan rin ako doon at bumalik ako sa UK at na makabalik na ako sa UK, nagdesisyon ako na seryosohin na ang relasyon ko sa Diyos. Kaya pumunta ako sa altar at nagdesisyon na isakripisyo ang aking sarili. Ako at ang aking asawa ay pumunta sa altar at ang resulta ay nabautismuhan ako ng banal na espiritu. Pinagtuunan ko iyon ng pansin ng mahigit sa 3 taon. Hindi iyon naging madali pero sinakripisyo ko ang aking sarili, pinagtuunan ko iyon ng pansin at pagkatapos nun, natanggap ko ang banal na espiritu. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ngayon, ang buhay namin ay isang pagpapala. Naging maayos ang relasyon ko sa aking asawa. Pinagpala kami ng 2 anak. At ngayon, pagkatapos naming unahin ang Diyos, natanggap namin ang mga pagpapala na galing sa Diyos. Nagkaroon kami ng bahay, may sarili kaming sasakyan, at lahat. Ang buhay namin ngayon ay masagana na at maayos na. At ang sakit ko sa tiyan ay nawala na, kaya nakakatulog na ako ng maayos. Kasi dati, hindi ako makatulog ng maayos. Ngayon, meron na akong kapayapaan. Punong-puno ako ng Espiritu ng Diyos. Nakita ko yung pagbabago sa aming pagsasama kumpara noon. At ngayon, ang pamilya namin ay nasa presensya na ng Diyos. Ginagawa kung ano ang hinihingi ng Diyos. At para malaman kung ano ang plano niya sa amin, at kami ay masaya. Ang pinaka-importante sa akin ngayon ay ang banal na espiritu. Nang mabautismohan ako ng banal na espiritu, yun ang pinaka-importanting bagay na kailangang maintindihan at nagkaroon ako ng pagmamahal na magligtas ng mga kaluluwa. Alam mo yun, yung pagmamahal sa gawain ng Diyos.
Okay, also his life was transformed by the power of God. So, no doubts. Use your faith, join us, and your life will be blessed. Our church here in Baguio City is located on Cayenne Street, corner with Shogun Street. There is a building. We are here on the 4th floor, on top of Panadero Bakery. You can join us. And also we have church, Universal Church in Pampanga, Jagan, in the city of Santiago, and Tarlac with Pastor Silvino. Let's see the addresses of this church. I'll be back. Yes, Pastor Wilson. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo na nanonood ng program na ito. Kaibigan, ako ay nandito ngayon sa ating simbahan dito sa Ilagan, isa sa mga simbahan natin dito sa Isabela. At alam ninyo, kaibigan, na napaka-importante na tayong mga anak ng Diyos ay palaging pumupunta sa kanyang tahanan. Dahil ang problema, araw-araw dumadating sa buhay ng mga anak ng Diyos. Araw-araw yung mga paghihirap ay pwedeng dumating sa atin. Tanging ang tahanan ng Panginoong Hesus, ang mga tinuturo sa atin sa tahanan ng Panginoong Hesus, ang nagpapalakas sa atin. Kaya nga, ikaw na nagdurusa, ikaw na naghihirap, malapit ka sa ating simbahan dito, ikaw ay iniimbitahan ko. Siguro mayroon kang problema sa pamilya, mayroon kang problema sa kalusugan, mayroon kang problema sa pinansyal, iba't ibang kalagayan yung pinagdadaanan mo ngayon. Naiisip mo na wala nang tutulong sa iyo, naiisip mo na wala nang lugar na pwede kang mapuntahan para baguhin yung sitwasyon mo. Siguro nag-iisip ka na ngayon na tapusin na lang yung buhay mo, siguro pumunta ka na lang sa inom, pumunta ka na lang sa mga barkada, pero hindi ito magre-resolve ng problema mo. Alam ko, kaibigan, na pag pumunta ka sa tahanan ng Diyos, sigurado, pagbabago ang hinihintay ng buhay mo dito. Isa lang ang dapat mong gawin, gamitin ang iyong pananampalataya. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, walang imposible sa mga naniniwala. Lahat ay kaya niyang gawin. Ikaw na nagdurusa ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw ay iniimbitahan kong samahan kami dito sa ating simbahan sa Ilagan. Ang ating address ay nasa 2nd floor, Rising Dragon Enterprise. Ito ay nasa Maharlika Highway, Kalamagi 1st Barangay. At saka, ito ay nasa Isabela, Ilagan City. Kaya ikaw na taga rito, pumunta ka. Dahil sigurado ako, kaibigan, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Meron tayo mga services dito na pwede mong atinan sa buong linggo. Lunes, Merkules, Biyernes, meron tayong gawain dito. Meron tayong gawain ng alas 8, meron tayong gawain ng alas 10, meron tayong gawain ng alas 3 at alas 6 ng hapon. Meron din tayo ng linggo, lalong-lalo na sa linggo dahil ang linggo ay araw ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may oras, pwede kang pumunta ng alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga, yung main service natin kung saan lahat ng mga tao ay nag-iipon-ipon. Kaya kung nais mong pumunta sa oras na yun, ikaw ay welcome. Meron din tayong alas 3 ng hapon at meron din tayo ng alas 6 ng hapon. Pumunta ka dahil sigurado ako, kaibigan, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Amen? Pagpalain kayo ng Diyos, magkita tayo muli. Paalam. Magandang araw po sa iyo lahat. Narito po kami muli upang anyanyahan kayo lahat, mga kaibigan, ikaw na taga buong Isabela Province. Lalo-lalo na kayo na nakatira dito sa Santiago City at ibang siyudad malapit sa siyudad na ito. So, maybe meron kayo ang mga kamaanak niyo, mga kapamilya niyo, kakilala, kaibigan niyo na taga buong Isabela Province. So, kontakin niyo sila, anyanyahan niyo sila upang dumalo sa isang gawain ng ating simbahan dito. Ang simbahan natin bukas, araw-araw, meron po tayo service Monday to Sunday at araw-araw kami handa na handa upang tulungan kayo. Ang service natin dito sa weekend days ay alas 8 na umaga, alas 10 na umaga, alas 3 ng hapon at 6:30 p.m. At sa araw ng Domingo, ang main service natin alas 10 na umaga, pero meron kami din alas 7 na umaga, alas 4 ng hapon at 6 p.m. So, anyanyahan nyo ay yung kamaanak nyo, kapamilya, at sigurado ang kanilang buhay
ay maging magbago. Okay, so ang location nating simbahan dito sa Santiago City ay along the Marhalika Highway and Panganiba Street dito sa Barangay Dobina Est, sa sentro mesmo ng Santiago City at sa tabi ng market public ng ating siyudad ng Santiago. Okay? So, ikaw ay aming imbitado at sigurado yung Diyos ng buhay ay handa na handa para baguhin ang sitwasyon na iyong pamilya at ng bawat aspekto na iyong buhay. So, pagpalay po kayo ng Diyos sa panggalan ni Kristo Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat, kayong lahat na nanonood ngayon ng ating programa ngayong oras na ito. So ako po si Pastor Jerome ng ating Simbahang Universal dito sa Angeles City, Pampanga. Sa Biblia, sinabi na humanap kayo at makakatagpo kayo. Marahil ikaw, kaibigan, na nanonood ngayon, ikaw ay may mga problema, matitinding mga pagdurusa, sakit, karamdaman na hindi nasusolusyonan o nagagamot ng mga doktor. Kaya ano ang dapat mong gawin? Humanap ka ng tulong. At kami sa Simbahang Universal ay handa na tulungan kayo. Marahil ikaw ay nanonood ngayon at malapit ka lang dito sa Simbahang Universal ng Pampanga. Ikaw ay nakatira mismo sa probinsya ng Pampanga o mga lugar na malapit lang dito. Kaya ikaw ngayon ay aming iniimbitahan. Ikaw ay welcome sa simbahang ito. Para malaman ninyo ang lokasyon ng simbahan, ang aming address ay dito lang sa second floor, First Options, Miranda Extension sa Barangay San Nicolas, Angeles City, Pampanga. Ito ay matatagpuan sa tapat ng Lorraine Technical School at sa tabi lamang ng PS Bank. Ito ay madali lamang tuntunin. At kung gusto ninyo, ang oras ng ating mga panalangin, araw ng linggo, men's service ay alas 10 ng umaga. At meron din po tayo sa alas 8 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At Lunes hanggang Biyernes naman po, meron tayong alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi at alas 7:30 ng gabi. Kaibigan, kung kayo ay pupunta dito sa simbahan, nadala yung problema mo, pagdurusa, anuman yung sitwasyon ng buhay mo, huwag ka mag-alala, kaibigan, hindi ka namin huhusgahan. Sa halip, ikaw na hahanap ng tulong. Ito ay matatagpuan mo mismo dito sa lugar na ito. Dahil naniniwala kami na nandito, nananahan ay ang presensya ng Diyos. At yung problema mo na meron ka, ang solusyon lamang ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano pa ba ang hinihintay ninyo? Halina at samahan niyo kami sa aming mga panalangin at kayo ay makita ng pagbabago sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hello everyone, may God bless you, may God bless your family in the name of Jesus. Well, it's a blessing to be here with all of you in this special program because now I want to announce our UCKG Tarlac. As you know, the UCKG, it's open every single day to help you, to assist you, and also your family. Here in Tarlac, our UCKG Tarlac, it's located here in Tarlac City. Now you can see very well, Simbaha Universal building, ground floor, Avenida Street, Barangay San Nicolas. It's very close to the Security Bank. It's between Oceans College and also Yamaha. It's a very easy location. You can find us here. If you are watching us now and you say, Pastor, I need blessings in my life. My life is a broken life. I don't know what else to do to fix the problems I have in my life. I want to tell you that God is here
waiting for you. And this place, the UCKG Tarlac, it's the place where a new life is waiting for you. May God bless you. May God bless everyone. So you can go to any Simbaha Universal to join us, to put your faith in action, to cry out to God like David, and I believe your life will be blessed. Now it's time to pray. Let's unite our faith. Let's talk to God. My Lord, in the name of Jesus Christ, I pray for every person, everyone that is watching this program. Lord, I don't know this person, neither their problems. I don't know what they are facing right now. Financial problem, sickness and disease, family problems, divorce, separation, unemployment, debts. I don't know. What I know, my Father, I can see in the Bible that you answered everyone that came to you, they were blessed. Speaking about David, you helped him to overcome his enemies many times. So Lord, I have no doubt if this lady, this gentleman, this man, if this person comes to the church, oh my God, I have no doubt they will be blessed. So I pray for them right now to receive strength. Wherever this person is, at home, at work, in the hospital, in the prison, at school, Lord, manifest your power. Touch this creature. Touch this person with your power. And do your work inside of them. That they may see, starting now, the manifestation of your power inside of them. And to see, Lord, before their eyes, solutions for them. So I declare victory for everyone. And I declare them blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be blessed. Hey you, in the name of Jesus, be blessed. And be strong as well. Receive the strength that you need to join us. You can come today. You can come tomorrow, Friday. You can come Saturday, special, the last Sunday of 2024. You are my guest. So, God bless you all. See you next time in the next program. And also in the church. I hope to see you Sunday, 7 o'clock or 10 o'clock. God bless you.